Isang mapagpalang araw ulit mga idol at magandang araw po sa lahat. So ang schedule of works natin ngayon ay tatiles natin itong lababo. So bago ko i-share yung paraan na sinusunod ko ukol sa pagtitiles ng lababo, introhan muna natin. So, kagaya ng nasabi ko sa una ng ating video, tatiles po natin itong lababo. Gusto kong i-share yung paraan po na sinusunod ko sa pagtatiles natin ng lababo. Ano po? Share muna natin yung gagamitin nating tiles. Ano po? So, ang gagamitin nating tiles po ulit ay itong 60 by 120 na porcelain granite. Ito po siya. Ang kapal po pala nito ay 1.2. So dito sa edge niya, hindi tayo ulit maglalagay ng tile trim. Kanto na sa ulit yung gagamitin natin. So marami din po ang nagtatanong nito ukol po sa mga bago sa ating YouTube channel. Ito po yung So dito po sa atin, dito sa Pilipinas po, yung standard po na sukat ng lababo ay 85. Ayan po. So ito po ulit yung height na kukunin natin, yung height ng ating lababo. So medyo manipis ito, pag nilagay na natin itong pinaka-counter niya, ay baka wet method po yung gamitin natin dito, sapagkat kung masyadong manipis na yung topping ng ating tiles ay dapat wet method na po yung gamitin o yung basa, yung mas dry po sa pangpalitada, yung ibig ko mong sabihin. Detalye natin yan mamaya kung paano yung paraan po na sinusunod namin pag wet method. So sa pagtatiles po ng lababo ay nakadepende pa rin naman po kung saan magsisimula yung tile setter. Yung ibig ko pong sabihin ay kung uunahin yung wall o yung sa flooring. Pero ako po dito ay sa wall po ako nagsimula. Hindi pa po nakakabit ito. Itong counter niya, pinang-eskwala lang po natin para makuha natin dito sa part na ito. So bale, naikabit na po natin ito sa side po na ito. Yan. So, tiles na natin ito. So tapos na po itong wall niya. Susunod na natin itong pinaka counter ng lababo, ano po, silipin natin.
Yan, so bali ito, tapos na po itong wall niya. So susunod na natin itong pinaka-counter niya. Ano po? So ang gagamitin po natin dito ay wet method o yung original mixture ng pagti-tiles. Yung basa po. Sapagkat manipis na po ito, hindi na po kakayanin ng dry pack dito po sa part na ito sapagkat sobrang manipis na. So pag manipis, wet method po yung ginagamit o yung original na mixture kung tawagin po ng iba. So subaybayan nyo po kung paano namin kabit to gamit naman yung basang halo. Yan, so bale kahit wet method to o original mixture yung gagamitin natin, may grout pa rin tayo. Yan o.
So, ito na yung tiniles natin, ano po, na lababo. Yan o. Marahil nagtataka po kayo, kita nyo yung butas sa unahan ng ating video ay nandito yung butas ng sink. So, ganito po talaga yung paraan na sinusunod ko. Binubuo ko talaga yung tiles. Pag natuyo, saka ko lang tatabasin. So, natuyo na po ito. At ngayon pa lang natin tatabasin para sa butas ng ating sink. So, ito na po yung sink. Naisukat na po natin dito. So, may guhit na po tayo dito. Yung ginamit nating pangmarka, yung diamond na pudpud na. Para makita natin itong guhit niya. So, kung halimbawa hindi makita yung guhit, ito po yung ginagamit namin na pangguhit. Huwag lang lumagpas sa mga natin para hindi mahalata, para hindi makita yung gasgas niya dito sa may iwan na tiles. So, tabasin natin yan. Okay, tingnan natin yung tinabas natin, ano po. So, ito na siya. Sinubukan natin sukat. Mas naisisip po kasi natin pag ganun yung paraan na gagamitin natin, mas mauhuli. Kabit natin ng buo, saka natin tatabasin. So, bale, ito po siya. Hindi pa po nakakabit ito. Sinubukan lang natin kung papasok. Saktong-sakto po kasi pag ganitong style. So, kung gilid na ito, ibababing pa natin ng konti ito para matanggal yung konting gasgas niya. Pero so far, okay naman at super thin yung natin. Ginagamit nating bala. So, kabit na natin ito. Overflow po pala nilalagay ito. So, nandito yung overflow niya, mapapansin nyo po. So, ito po yung pinaka-overflow niya. May nabasa po ako sa Facebook tinatanong kung saan nilalagay ito. Kaya dagdag na rin natin sa ating content ngayon kung saan kinakabit po ito. Dito lang naman po yan. So, ito na yung kinabit natin kanina sa overflow. Ito yung sa mga sink niya, dalawa. Ayan. Saka ito yung lalabas. Ito yung pinaka niya, flush niya. Palabas. Ayan. So, ito na po yung yung ginawa nating lababo. Ayan. So, kagaya ng ginawa natin sa bar counter, kanto mesa po ulit yung edge ng
ng lababo natin. So hindi na tayo maglalagay dito ng tile cream. Ganito na po. Ganito lang kanipis yung kanto mesa po namin. Oh. Medyo makapal po para iwas bungi. So pinagroutan na rin natin dito yung ibang part pero hindi pa namin pupunasan ito. Bale, ang gagamitin po namin dyan ay liha na 200 po ang nipis. Pag tumigas po ito, siguro bukas, matigas na po ito, saka lang po namin lilihain para mabilog po namin itong dulo niya, itong edge niya. Ganun din po dito sa sa bar counter. Napaitan na to ng tile grout pero hindi namin pinunas. Bale, lilihain namin yan para mabilog namin. So ito yung natin. Ito yung pinaka faucet niya. Ito isa sabon po ito. Nalagyan po ng kubyertos. Yan. Na tayo magtapos ngayong araw, silipin natin yung ibang natapos ng tropa. So ito po yung isang CR dito po sa may dining. Ito po ay sa laboratory po ito. Bale, binuhusan namin kanina and then tiniles ko na. Para bukas ipapatong na lang natin yan yung pinaka laboratory niya. Yan, tapos na rin po dito sa flooring at saka yung tambak. Bale, dito po ay floor drain and then water closet installation na lang dito saka yung shower niya. Saka ipapagrout na muna natin bago tayo maglagay ng water closet. Pindan natin light dito sa master bedroom Bale, ito na lang yung hindi pa natatapos. Sa master's bedroom po ito, tapos na po lahat itong wall niya. Yan, sa flooring na lang po. At lilipat po kasi itong sa tubo ng water closet natin. Isod natin pa ganun ng konti para bigyang daan yung laboratory natin dito. So yan po muna yung update dito sa ating project. Sana ay patuloy nyo pong subaybayan hanggang sa matapos natin ito at nakwenta natin. Nasukat na rin natin yung sa pintura nito. Bale, papa-approve na natin yon kung okay. Sisimulan na rin po siguro itong pintura niya sa loob at sa ceiling. So dito ko na po tatapusin yung video natin ngayong araw. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.